umiinit na balita ngayong tanghali. Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos Jr. at PNP Chief Romel Marbil nasa Indonesia na para sunduin si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Department of Justice nilinaw na walang natanggap na request hinggil sa umano'y prisoner swap kay Alice Guo. Kapatid ni Alice Guo na sa Wesley Guo gusto na rin umanong sumuko sa mga otoridad ayon sa mga abogado nito. Inflation rate sa bansa para sa buwan ng Agosto ngayong taon bumagal sa 3.3% ayon sa Philippine Statistics Authority. At Cesar Chavez manunumpa bilang bagong secretary ng Presidential Communications Office ayon sa ilang sources. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 5, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trabaho ng law enforcement agencies ng Pilipinas at maging sa pagtulong ng Indonesia sa pagdakip kay dismissed Mayor Alice Guo. Ayon sa Pangulo, magsilbi sana itong babala sa mga nagnanais na umiwas sa hustisya ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Hindi lamang tatanggalin sa pwesto kundi kakasuhan pa matumulong sa pag-alis ng Pilipinas ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madakip si Guo sa Indonesia. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan na sila sa Indonesian government upang maibalik na sa Pilipinas ang napatalsik na alkalde. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Guo back to the Philippines sometime today. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ni PBBM ang naging trabaho ng mga law enforcement agency para madakip si Guo. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Indonesian authorities sa kanilang mabilis na pag-aksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbi itong babala sa mga nagnanais na tumakas sa hustisya ng bansa. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. Tiniyak naman ni PBBM ang lahat ng legal protections kay Guo sa ilalim ng mga umiiral na batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinaliwanag ng Department of Justice o DOJ na walang issue kung kaninong kustodiya mapupunta si dismissed Mayor Alice Guo kapag napabalik na ito sa bansa. Samantala, naniniwala naman ang DOJ na may tauhan ng immigration na sangkot sa paglabas ni Guo sa bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi isang usapin kung saang sangay ng pamahalaan mapunta si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kapag naibalik na ito sa bansa. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, maidadaan naman ito sa pag-uusap. Una nang ibinigay ng DOJ ang kustodiya kina Cassandra Leong at Sheila Guo sa Kongreso matapos itong hilingin sa kanila. Pag-uusapan yan, alam mo, hindi naman kami magkalaban ng PNP, magkakampi kami. Di ba? So, it should not be an issue. Dagdag pa ng kalihim, may mga dapat ikonsidera sa pagpapauwi kay Guo. Hindi ito kasing bilis ng pagpapauwi kay Sheila at Cassandra na immigration to immigration ang koordinasyon. Anya, ito ay dahil Indonesian police ang nakahuli kay Alice Guo. Kung immigration issue lang to, madali iuwi yan. Kaya lang may mga komplikasyon na nandyan na pinag-aaralan namin ngayon para maayos natin ang pagkamada nitong sitwasyon na to. Naniniwala naman si Secretary Rimulya na may mga tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa paglabas o pagtakas ni Guo sa bansa. Kagayaan niya ito ng ginagawa sa Pastillas Scam.
nagpupuslit papasok nung araw yung Pastillas gang, at nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Kaugnay nito, inihayag din ni Remulla na matagal na silang hindi nag-usap ni Immigration Commissioner Norman Tansinco. Hindi daw siya inimpormahan agad na nakaalis na pala ng bansa si Go. Hindi na kami nag-uusap dahil doon. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa, sa opisina mo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Indonesia ang grupo ni na Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kanina madaling araw. Ito'y upang sunduin si dismissed Bamban Mayor Alice Guo matapos na maaresto ng Indonesian Police noong Martes ng gabi sa Jakarta. Mula sa Camp Crame, ang detalye alamin natin kay Leia Ilagan, live. Leia, may impormasyon na ba kung kailan maiuuwi si Alice Guo ng Pilipinas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kung agad niyang ita-turn over ng Indonesian Police si Alice Guo kina Secretary Benhur Abalos at Chief PNP General Marbil, inaasahan ito makakauwi mamayang alas 6 ng gabi dito sa bansa. Sa ngayon, Ella, patuloy pa ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng grupo ni na Secretary Abalos at General Marbil sa Indonesian authorities kaugnay nga sa gagawing pagpapauwi kay Alice Guo. Umuwi ng bansa ang grupo o umalis ng bansa ang grupo ni na SILG at Chief PNP pasado alas 11 kagabi sakay ng isang 8-seater plane sa Royal Star Aviation Hangar. Dakong 2:30 kanina madaling araw nang lumapag sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta ang team ni na SILG. Matatandaang noon nakaraang araw pa nasa Indonesia ang mga tauhan ng PNP Intelligence Group na siya nag-aasikaso sa pagpapauwi kay Go. Kung agad na ita-turn over ng Indonesian authorities si Go, ay inaasahan nga ito makakabalik sa bansa mamayang gabi. Wala pa namang detalye, Ella, na ibinibigay ang PNP at TILG kaugnay sa kumalat na impormasyon na may kapalit ulo o swap itong si Go na si Australian Gregor Johan Haas na umano'y isang drug kingpin. Si Haas ay nadakip ng PNP at Bureau of Immigration sa Cebu noong Mayo dahil sa standing Interpol Red Notice na napublish noong March 14, 2024. Si Haas ay most wanted person sa Indonesia dahil sa drug smuggling at umano'y pagkakasangkot sa Mexican Sinaloan Cartel. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nilinaw ngayon ng Department of Justice na wala pa umano silang natanggap na formal na komunikasyon mula sa Indonesian authorities hinggil sa issue ng umano'y prisoner swap kay Alice Guo sa isang Australian drug kingpin dito sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang naging paliwanag ng DOJ tungkol dito sa sinasabing prisoner swap kapalit ni Alice Guo sa Indonesia? Magandang umaga-aga sa ambush interview kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. Sinabi nitong nakita lang din nila sa ulat sa Indonesian media ang issue ng prisoner swap o itong ibibigay umano ng Indonesia si dating Mayor Alice Guo sa Pilipinas kapalit ng Australian drug kingpin na si Gregor Johan Haas na naaresto naman sa bansa. Dagdag pa ni Clavano, wala rin daw formal na komunikasyon ang Indonesian government sa kanila hinggil sa isyung ito. Paliwanag pa ng DOJ, ang proseso kasi rito aga ay dadaan sa Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-uusap dahil nga sangkot dito ang dalawang bansa. Naghihintay lang din anya sila sa DFA kung mayroon mga request. Pero ayon pa kay Clavano, napakaaga pa anya na pag-uusapan ito dahil ang issue ngayon ay ang pagpapauwi kay dating Mayor Alice Guo sa Pilipinas. It's very premature to even talk about this dahil wala pa naman po kaming official request.
Samantala aga, umaasa naman ang DOJ na mapapauwi na nga ngayong araw si Guo, lalo na naging cooperative naman anya ang Indonesian government kaugnay nito. Whole of the nation approach ang ginagawa ng pamahalaan kung saan tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nais na rin umanong sumuko sa mga otoridad ng kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Ayon kay Attorney Stephen David, nakikipag-usap na siya sa mga otoridad para sa posibleng paglantad nito. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, may sinabi ba si Attorney David kung nasaan si Wesley Guo at ano daw ba ang nakahadlang dito para sumuko sa mga otoridad? Unang tumangging magkomento ang legal counsel ng magkakapatid na Guo kung nasa Hong Kong si Wesley Guo, ang kapatid ng pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ngunit nang muling tanongin ito kaugnay sa kinaroroonan ni Wesley Guo, sinabi nito na hindi niya ito alam at hindi niya rin naitanong. Ngunit sinabi ni Attorney David na nakausap nito si Wesley Guo kahapon at napag-usapan ang kagustuhang pagsuko nito sa mga otoridad. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Bakit gusto na niyang sumuko? Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, human being that we are, dumarating yung point ng kahinaan natin, gusto nating humarap. Which is actually, yun naman ang tamang gawin eh. Sinabi rin ni Attorney David na gustong sumuko ni Wesley Guo dahil hindi nito nakikita ang dahilan ng pagtatago nito dahil wala naman anya itong kasalanan. Tinatrabaho na rin anya nila ang pakikipag-coordinate sa mga lokal na otoridad para sa pagsuko ni Wesley Guo. Ngunit gagawin lang ito pagkatapos anya makausap ng ni Attorney Stephen David si Alice Guo. Sa kasalukuyan, Ella ay patuloy naman na isinasagawa ang committee hearing dito sa Senado kaugnay sa mga issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Kabilang na dito ang paraan ng pagtakas ng magkakapatid sa bansa at kung sino ang mga sangkot dito. Kanina ay nagsalita lang si Sheila Guo, ang sinasabing kapatid ni Alice Guo at ito ay nanindigan sa una niyang pahayag na ito ay sa paraan ng kanilang pag-alis mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Kahapon ang huling araw na ibinigay na 10-day extension ng Commission on Elections o COMELEC Law Department para kay dating Mayor Alice Guo na maghain ng sagot sa reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling sa COC. Pero ayon kay Chairman Garcia, wala silang natanggap na counter affidavit mula sa kampo ni Guo. Papaano rin anya itong maghahain ng sagot kung nasa Indonesia pala ito? Dagdag pa ni Garcia, sapat na ang panahong ibinigay nila bilang due process para kay Guo. Kasunod nito ay inaasahang magdedesisyon na ang kanilang law department kung dapat na nga bang kasuhan sa korte ang dating alkalde. Binigyan na naman natin sila ng pagkakataon na makasagot and therefore tingnan natin kung anong development sa mga susunod na araw, lalo na kung siya ay madadala pabalik dito sa ating bansa. Dinala sa ospital kagabi ang negosyanteng si Cassandra Leong, bunsod ng problema sa kanyang kalusugan. Samantala, natalakay naman sa pagdinig ng House Quadruple Committee kahapon ang tungkol kay Duan Renwu na itinuturing na big boss na ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Narito ang report ni Rosalie Coz. Sinugod sa ospital si Catherine Cassandra Leong Miyerkules ng gabi, September 4, dahil sa baba ng blood pressure at blood sugar nito. Si Ong ay isang 24-year-old na negosyanteng iniuugnay sa operasyon ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Incorporator si Ong ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga.
Cited in contempt ito ng House Quadruple Committee at pinatawan ng 30 araw na detensyon dahil sa pagpalyang dumalo sa mga naunang pagdinig. Sumama ang pakiramdam ni Ong habang nasa pagdinig ng Quadcom Miyerkules, September 4. Ayon sa Direktor ng House Medical and Dental Service na si Dr. Luis Jose Bautista, umabot sa 70/40 ang blood pressure ni Ong umaga ng Miyerkules. Rekomendasyon nito sa Quadcom, ma-excuse muna ito sa pagdinig at agad na sumailalim sa medical check-up upang matukoy ang kalagayan ng kalusugan nito. Na proper workup should be done to her in the next coming days so we can finally diagnose her, final diagnosis that we can have so she can, I understand because she's still here for another 20 days or so we should be well aware of what she's really having. Samantala, bago ito kinumpirma sa pagdinig ni Ong na dating pulis sa China ang ninong nitong si Duan Renwu, isang Chinese at may asawa. Si Wu ang itinuturing na big boss ng Lucky South 99 na nagpatakbo ng illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. Wala. So, hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng pulis lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. Oo. Tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang pulis. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging pulis? 58% ang share ni Ong sa Whirlwind Corporation. Naniniwala ang ilang kongresista, iisang kumpanya lang ang Whirlwind at Lucky South 99 kung saan parehong may koneksyon si Ong. Itinatanggi naman ni Ong na ginawa siyang dummy o ginamit ng mas malaking personalidad sa illegal pogos. Sa gitna ito ng bilyong pisong halaga ng salapi na nahawakan nito dahil sa mga negosyo. Sa lahat po ng question na po. Hindi po ako dami. So, investor ka. Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Whirlwind po. Tumanggi si Ong na sagutin ang tanong kung magkano ang kinita nito bilang incorporator sa Whirlwind Corporation. Hindi rin ito alam kung may binabayarang buwis sa kanyang negosyo. Napuna si Ong dahil sa kanyang ugali sa pagdinig ng Quadcom. Sinita rin ito ng isang kongresista sa kanyang pagsagot sa mga tanong. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Pasensya na rin po. Itinatanggi ni Ong na bahagi siya ng Pogo operations, subalit kinumpirma nitong authorized representative siya nang magtungo sa PAGCOR para sa renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Konektado ang nabistong iligal na pogo sa isang hotel sa Lapu-Lapu City sa Cebu sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ito ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Lumitaw kasi sa investigasyon na ang mga nahuli sa Cebu nitong August 31 ay mga tumakas bago pa magsagawa ng raid sa Lucky South 99. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanale. Bago pa man ihain ang search warrant sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong June 4, nakatanggap na umano ng tip sa isa sa guwang pagsisiyasat ng mga otoridad ang Pogo Hub. Ayon kay alias Ana, nang malaman na magkakaroon ng checking ay agad silang pinalabas ng hub. Ma'am, yung pagtakas sa doon sa Porac, meron bang nag-tip sa inyo? Bakit kayo? Opo. Sabi nila may checking daw, tapos bigla kami pinalabas lahat. Huwag na magdala ng gamit, tapos babalik kami after 3 hours. Kaya lang hindi na kami nakabalik, hindi namin nakuha yung mga gamit namin doon. Dala lang namin kung ano yung suot namin. Sa mga malapit na hotel sila nanatili ng ilang araw at pagkalipas ng 5 araw ay lumipad sila papuntang Cebu.
Para hindi mahalata ang paglipat sa mga dayuhan, unti-unti silang idinaan sa Clark International Airport at dinala papuntang Cebu. 20 katao kada araw. Basta sabi nila, tignan daw po kung makalusot sa airport. Nakalusot naman po lahat. Pero ang iba naman, nag-uwian na at hindi na sumama pa sa Cebu. Yung pong iba po hindi na sumama doon, nagsibalikan ng Manila. Yung iba po nagsitakas pagkabigay ng mga passport ng mga ibang Indonesian. Nagsitakas na po sila. Naisip ni alias Ana na umuwi na lamang din, pero inipit ang kanilang sahod ng mga boss nila sa Pogo. Naisip ko po, kaya lang po hinold yung sahod namin. Sabi nila, ihatid lang namin po yung mga tao namin. Tapos ibibigay po yung sahod, pwede na po kami umuwi. Nasa 200 ang mga Pogo worker na inilipat sa Cebu. Mayroon silang 3 big boss, pero hindi pumipirme sa Pogo sa Cebu. Ayon kay Ana, kapag ni-raid ang Pogo sa Cebu, ay sa Pogo sa Davao o kaya ay sa Maynila sila planong dadalhin. Pero nitong August 31, nahuli silang lahat nang magsagawa ng raid ang mga otoridad sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City. Nasa 168 na dayuhan ang naaktuhang umanong nagsasagawa ng scamming activity, kabilang narito ang 5 Pilipino. Ayon sa PAOK, nagpapatibay ito na may nag-leak na impormasyon bago pa man ang operasyon nila sa Porac, Pampanga noong June. Confirm na itong mga ito galing ng Bamban and Porac. Base doon sa affidavit na nakuha natin, itong mga na-rescue natin actually galing pa pala ito ng Porac at yung iba galing pa ng Bamban. In fact, ang nakakapanlumo lang talaga, mukhang may confirmation na merong nag-leak doon sa information namin nung Bamban, ay ng Porac. Sapagkat, di ba, inoperate namin June 4. June 3 pa lang, nakatanggap na raw sila ng tip. Na-operate namin yung June 4. Kumpirmasyon daw ito sa matagal na nilang pangamba na mayroong nakakaalam sa kanilang operasyon. Kaya magsasagawa raw ng masusing investigasyon ng PAOK hinggil dito. Kahapon, inilipat na sa temporary facility ng PAOK sa Pasay City ang 168 foreign Pogo worker na nahuli at 5 Pilipino. Doon muna sila mananatili habang inaasikaso ang deportation ng mga dayuhan. Mas malapit ito sa kasi they will be subjected again for some biometrics by the Bureau of Immigration. So nandito lahat yung mga documents for reference, nandito rin yung mga makina na gagamitin. And of course, kailangan din silang bisitahin ng kanilang mga embassies. Sinampahan naman ng reklamong qualified trafficking ang 16 na foreign national at 1 Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang umupo bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Senior Undersecretary Cesar Chavez. Ayon sa isang source, manunumpa ito mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Papalitan ni Chavez si outgoing Secretary Cheloy Garafil. Hindi pa tiyak sa ngayon kung saan naman ililipat si Garafil. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang kumpirmasyon ng Malacanang ukol dito. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estado ng relasyon nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Idinipensa naman ng Pangulo ang nagaganap na pagdinig ng Kongreso sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi na nagkakausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, mula nang magbitiw sa gabinete ang pangalawang Pangulo, nawalan na rin sila ng komunikasyon. No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. Nagbigay rin ng reaksyon si Pangulong Marcos sa paghingi ni VP Sara ng tawad sa Kingdom of Jesus Christ members sa pagkumbinsi sa kanila na suportahan ang kandidatura nito noong 2022 elections. Ayon sa Pangulo, nirerespeto niya ang pahayag na ito ni VP Sara. Her prerogative, I still don't understand why, but that it is her wish. Wala tayong magkakita. Idinipensa naman ni Pangulong Marcos ang nagaganap na pagdinig para sa panukalang budget ng Office of the Vice President.
Ayon kay PBBM, wala naman siyang nakikitang halong politika sa naturang mga pagdinig ng Senado at Kamara. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. Sa nakalipas na pagdinig sa OVP budget, ilang mambabatas at senador ang nakasagutan ni VP Sara dahil sa pagkwestiyon sa mga programa nito at maging kung papaano ginamit ang pondo ng kanyang tanggapan. Iginiit din ni VP Sara sa naturang pagdinig na walang anomalya sa paggamit sa confidential funds ng OVP noong 2022. Nel Maribhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin na ng isang Bureau of Corrections executive na may alam ito sa planong pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Sa pagdinig ng House Quadruple Committee, may mga larawan ring ipinakita na nagkaroon ito ng personal encounter kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Narito ang report ni Rosalie Coz. During that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Ano? Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa 3 Chinese. So, at that point in time, alam mo na, napapatayin yung 3. Alam ko po, Your Honor, Mr. Anong Chair. ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung 3 na Wala. nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Humiling ng executive session si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla sa House Quadruple Committee sa gitna ng pagdinig sa malaking issue sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Si Padilla ang jail warden ng Davao Prison and Penal Farm nang paslangin ng 2 persons deprived of liberty o PDLs, ang 3 Chinese drug lords noong August 2016. Inakusahan si Padilla na nakausap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng telepono matapos ang krimen. Binago ni Padilla ang una niyang pahayag at sa ikalawa niyang salaysay, inamin niyang kinausap siya ng nooy Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer na si Royina Garma sa pamamagitan ng telepono. Si Garma ay dating chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nung nag-usap na po kayo ni Colonel Royina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Akanay. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Natanong din si Padilla kung kilala ba nitong personal o nakita na ba niya ng personal si dating Pangulong Duterte. Itinanggi ito ni Padilla sa una niyang pahayag, ngunit may ipinakitang mga larawan sa House Quadcom na kasama ni Padilla si dating Pangulong Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor. Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nakita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. May mga proof kami na magkasama kayo eh. As nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga yung mga kasal, ganun. Parang Pero sinabi mo ko na you never met him personally. Binago mo na naman. You must tell all.
You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga occasion, kasal, siyempre public picture ganon in Davao City. Pero August 28 nang patawan ng contempt citation si Padilla matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng krimen. Iniutos ng Quadcom ang 30 araw nitong detensyon sa Bicutan City Jail. Ayon kay Padilla, hindi ito nagsabi ng katotohanan sa Quadcom noong una dahil sa pangamba sa kanyang personal na seguridad. Sinikap naman ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Garma, subalit wala pa itong tugon at hindi rin ito dumadalo sa pagdinig sa kabila ng mga imbitasyon ng Quadcom. Samantala, bago pa man magsimula ang pagtatanong ng mga kongresista, naghahain ng point of order ang dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng proceedings ng 4 House panels. Binigyang diin itong hindi dapat binibigyang halaga ang hearsay o mga chismis sa mga pagdinig. So I would like to give a gentle reminder that in such formal proceedings, hearsay does not deserve the same credence compared to personal knowledge evidence. Ito ang unang pagkakataong dumalo ng pagdinig si Congresswoman Macapagal Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May nagbabanta na namang 2 bagyo na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, patuloy na pinaghahandaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya para sa pangangailangan ng mga kababayan nating maapektuhan ng sama ng panahon. Narito ang report ni Nel Mariboho. May 2 panibagong tropical cyclone na binabantayan ng PAGASA. Sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon, iniulat ni PAGASA Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng pumasok ang 2 weather disturbance sa mga susunod na linggo. And then may inaasahan tayo within this week pa rin. May possible ng buong tropical cyclone or tropical cyclone-like vortex dito. And then may isa pang kasunod dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility within this period. Ang isa ay nasa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na kung mabuong bagyo ay tatawaging Ferdy. Ang pangalawa naman, kung mabuo bilang tropical cyclone sa susunod na linggo ay tatawagin na Manghener. Dahil dito ayon kay Pangulong Marcos, dapat maganda ang bansa sa mga paparating na bagyo. After everything that we do for Enteng continues, this storm is not going to come in. Magwi-withdraw na naman tayo. We will just wait for the storm to pass before we can go in again. So it depends. We will have to look very, very closely at your forecasting. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang kanilang food packs para sa mga darating na bagyo. Before Enteng struck, we were able to restore our national stockpile to 1.7 million family food packs spread across the country. So now we're doing both response and stockpiling kasi we'll be using up our stockpile in those said regions. But we're confident mahahabol naman namin yun. As we speak right now, we're deploying and we're packing and we're stockpiling. Nag-aerial inspection din kahapon si Pangulong Marcos sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Enteng, partikular na sa Marikina at probinsya ng Rizal. Personal na nakita ng Pangulo ang iniwang pinsala ng severe tropical storm Enteng. Ayon kay PBBM, kailangang higpitan ang batas laban sa deforestation o pagkakalbo ng bundok. Everywhere napunta after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na. Sa ulat ng OCD, aabot na sa 15 ang nasawi, 15 ang nasaktan at 21 ang missing o nawawala. Aabot naman sa 442,804 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Enteng o katumbas ng 1.7 million na mga individual. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Enteng. Base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA,
Heavy to intense rains ang mararanasan sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan kasama ang Metro Manila. Gayon din sa Cavite, Laguna at Batangas. Muli pinapayuhan ang mga nasa low-lying areas, gayon din ang mga nakatira sa flood at landslide areas na mag-ingat. Aabot sa halos 15 ektarya ng palayan sa Kawayan Isabela ang napinsala sa pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa. Samantala, patuloy naman ang search and rescue operations sa minor de edad na lalaking nawawala matapos na anuri ng baha noong linggo sa La Trinidad, Benguet. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, nasa ilang magsasaka sa Kawayan Isabela ang naapektuhan ang kabuhayan dahil dito sa bagyong Enteng. Aga sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang isinasagawang gathering ng Department of Agriculture Isabela kung ilan nga bang mga magsasaka ang naapektuhan nitong bagyong Enteng, lalo na yung kanilang mga tanim na palay. At sa isinasagawang rescue operations sa La Trinidad, Benguet ay patuloy pa rin ang isinasagawa dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang minor de edad na nawawala nung nakaraan pang linggo. Tinatayang nasa 15 ektarya ng pananim ng palay ang dumapa dahil sa hangin at pag-ulan na dala ng bagyong Enteng sa mga magsasaka sa barangay Nongnungan 2, Kawayan City, Isabela. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbisita ng mga barangay officials sa mga palayan na lubhang naapektuhan upang mai-report ang kanilang sitwasyon sa Agriculture Office at maihingi ang mga ito ng tulong. Bagamat may iniwang pinsala sa mga bukirin, ipinagpapasalamat pa rin ng mga magsasaka na walang lubhang naapektuhan ng mga residente sa kanilang lugar at napapanatili ang kaligtasan ng lahat. Sa Region 1 naman, patuloy ang pagreposition ng family food packs sa 19 na warehouses ng DSWD Field Office sa posibleng pagbibigay ng karagdagang tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Enteng. Nasa 2,000 family food packs ang naihatid na sa 3 satellite warehouses sa Ilocos Sur at Pangasinan. Sa kabuuan, 93,705 family food packs ang nasa 19 na DSWD Field Office 1 at satellite warehouses na maaaring maipamahagi sa apektadong pamilya base sa request ng lokal na pamahalaan ng assessment ng social worker ng DSWD. Sa ikalawang araw ng search and rescue operations naman sa creek ng Mamaga, Lubas, Balele sa La Trinidad, Benguet, hindi pa rin nahahanap ang katawan ng 16 na taong gulang na lalaki. Isa sa mahamon sa mga rescuers ang ulan at malakas na agos ng tubig, tuloy ang operasyon hanggang mahanap ang minor de edad. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpunta ang lalaki at 12 kaibigan at pinsan nito sa ilog dahil kaarawan ng isa sa mga pinsan nito. Pinaghihinalaan na nalasing ang minor de edad at nadapa sa ilog. Hindi naman agad na natulungan ng mga kasama nito dahil sa lakas ng agos ng tubig. Samantala, aga hindi muna maaring daanan ang parte ng Halsima Highway sa Saddle Atok, Benguet dahil sa naitalang pagguho ng lupa at mga bato. Sa Cannon Road naman, pinag-iingat ngayon ng mga barangay officials ang mga dadaan sa Cannon Road dahil sa mga naitalang pagbagsak ng mga bato sa ilang parte ng Camp 4. Dulot pa rin ito ng tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng habagat. Sa ngayon aga ay nakakaranas pa rin tayo ng mga pabugso-bugsong mga pag-ulan dito sa Baguio City. Ayan muna ang balita. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nangangamba na ang mga fish pond owners sa Bulacan na makawala pa ang inaalagaan nilang mga isda kung magpapatuloy ang pag-ulan. Ito ay dahil sa posibilidad na tumaas ang tubig sa mga palaisdaan, dagdag pa ang pagdaloy ng tubig mula sa mga bubuksang dam.
Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, saang mga palaisdaan dyan sa Bulacan ang maagang nag-harvest ng kanilang mga isda? Ella, partikular dito sa lugar ng bayan ng Hagunoy at maging dito sa lugar ko sa Malolos sa kinatatayuan ko ay mapapansin nga natin na maraming mga umaapaw din ng mga palaisdaan sa kasalukuyan. At problema din dito, yung mga talipapa din ay baha din, partikular doon sa lugar ng San Agustin, Hagunoy na kung saan nga ay abot ng lagpastuhod ang baha. Inaasahan na ng mga residente sa mga lugar na ito nagtataas ang tubig baha dahil sunod-sunod na ang pag-ulan na dahilan naman para magpakawalan ng tubig ang mga dam at dagdag pa ang pag-apaw ng Pampanga River. Kaya ang mga mangingisda sa iba't ibang parte ng Hagunoy, Kalumpit, Paumbong at maging dito sa Malolos ay nagsagawa na ng early harvest ng kanilang mga alagang isda para hindi na makawala pa ang sa pag-apaw ng tubig yung kanilang mga palaisdaan. Gaya ni Mang Juni Dogos Lapia na may-ari ng isang ektaryang palaisdaan, inanin niya ang kanyang mga alagang tilapia, ibebenta na lang niya ito sa halagang 100 pesos per kilo. Ay, harvest mo ng maaga kasi delikado mataas ang high tide. Kasabay ang panangulan. Harvest ng maaga para may benta na. Kasi nga lumalaki tubig araw-araw lumalaki. Kaysa masayang. Sa ngayon ay sa bahay na lang muna ang karamihan ng ating mga kababayan dito dahil mataas pa ang baha sa mga lansangan. Bilang mekaniko rin po, yung mga motor po ng customer namin, bali inangat po namin dahil sa hindi nga rin po makakilos ng maayos dahil nga po sa baha na ito. At yung mga gamit din po namin sa bahay, mga itenas din po namin dahil inaabot na rin po ngayon yung bahay namin na kahit ilang patong na rin po panambak na matambakan gano'n pa rin po. Kasi po uso po talaga ngayon ng leptospirosis, yan po. Lalo sa mga bata, mahirap po talaga. Sa ngayon, sa bayan naman ng Masantol, Pampanga ay sinusolusyonan pa ng ilang mga mangingisda ang kanilang fish pond dahil sa nasirang pilapil sa barangay Sapang Kawayan. Umaasa sila na maiaayos ito agad kasabay ng pag-asa na gaganda na rin ang panahon sa mga susunod na araw. At yan mo ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Maaaring makakuha ng libreng testing services ang mga kababayan nating nais na magpa-test upang malaman kung sila ay positibo sa Mpox. Ang hakbang na ito ng DOH ay kasunod ng naitatalang mga bagong kaso ng Mpox sa bansa. Ang detalye alamin natin kay Jed Neresina live. Jed, saang mga ospital maaaring ma-avail ng mga kababayan natin yung mga gustong magpa-test sa Mpox? Ayon nga sa Department of Health o DOH, maaaring ma-avail itong mga test services sa mga government hospitals ng libre sa ngayon para ito sa mga kababayan nating suspected Mpox cases at para matukoy rin nila kung sila ay positibo sa monkeypox virus o hindi. Kasama nga sa mga ospital na maaaring mangolekta ng kumpletong datos ng kaso at mga specimen para sa kumpirmasyon ng Mpox ay ang Research Institute for Tropical Medicine, San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center at Jose Reyes Memorial Medical Center. Agailan lang ang mga ito sa mga ospital na maaaring puntahan ng ating mga kababayan kung nais nilang magpa-test para sa Mpox. At available rin sa testing ang Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, Quirino Memorial Medical Center at ang UP Philippine General Hospitals. Ang pahayag nga na libre itong Mpox testing services sa mga government hospital ay kinumpirma mismo ni Health Secretary Chodoro Herbosa nang tanungin sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang budget ng DOH para sa susunod na taon. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Herbosa na
Ang mga available testing kits ngayon ay maaaring magkulang ng supply para sa MPOX sa hinaharap, kaya kinakailangan pa aniyang makabili ng karagdagang mga test kits. Binanggit din niya na kinausap niya na ang Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth na bumuo ng benefit package para sa mga miyembro naman ito na nais magpa-test kaugnay sa MPOX. At ngayong taon o sa kasalukuyan, mayroong 8 aktibong kaso ng MPOX ang binabantayan ng Department of Health, kung saan ang 6 rito ay mula sa National Capital Region at ang 2 naman ay sa Calabarzon. At kaugnay rin aga sa ilang araw ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagpaalala rin ang Department of Health sa ating mga kababayan kaugnay naman sa leptospirosis. Kaya pinag-iingat yung mga kababayan natin hindi maiwasang lumusong sa baha o kaya naman pinagbabawalan yung mga kababayan nating maglaro ng tubig baha. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagdeklara na ng dengue outbreak ang probinsya ng Bohol dahil sa tumataas na mga kaso ng dengue sa lalawigan. Sa datos ng Provincial Health Office, pumalo sa mahigit 400% ang naitalang pagtaas ng dengue cases ngayong taon sa Bohol. Para sa detalye, may report si Gladys Toabi live. Gladys, anong mga hakbang na ang ginagawa ng provincial government ng Bohol para masolusyonan yung tumataas na dengue cases sa kanilang lugar? Ella, sa bisa ng Executive Order No. 33 ay bubuo ng task force ang probinsya ng Bohol upang manguna sa mga gagawing dengue control efforts sa probinsya. Naglaan na rin ng 5.3 million pesos ang probinsya para gamitin sa IV fluids, testing kits at higaan sa mga provincial hospital. Isinailalim sa dengue outbreak ang probinsya ng Bohol batay na rin sa naging rekomendasyon ng Provincial Anti-Dengue Task Force. Ilang lungsod ang lumagpas sa epidemic threshold na kinabibilangan ng Tagbilaran City, Talibon at Trinidad. Mula Enero hanggang Agosto ng taon ay mayroon ng 5,834 cases at 14 deaths na naitala sa probinsya mula Enero hanggang Agosto. Ganon din habang sa noong nakaraang taon sa parehong panahon ay nasa 971 cases lamang at mas mataas ang naitala ngayong taon na nasa 451.4% ang taas. Ella, inaasahan ngayon ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan naman ng pag-reactivate ng kanilang mga task force at mahigpit na pagpapatupad ng 4S strategy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Janela. Maraming salamat, Gladys Toabi. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Modernization Act. Kasalukuyan namang dinidinig ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Department of Science and Technology o DOST para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang nakapaloob dito sa PHIVOLCS Modernization Act? Aga, layo ng House Bill No. 10730 of Philippine Institute of Volcanology and Seismology Modernization Act na paigtingin ang kapasidad ng bansa sa pagtugon sa natural hazards. Sa pamamagitan na ito ng modernization sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ahensyang responsable sa pag-monitor ng seismic at volcanic activities. Lusot na ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Batay sa House Committee on Science and Technology Chairperson, Aklan 1st District Representative Carlito Marquez, dapat mapalakas ang kapasidad ng PHIVOLCS sa mga kinakaharap na geographic challenges ng bansa. Sa 300 bulkan, 24 ang active volcanoes, subalit 10 lamang dito ang kasalukuyang namomonitor ng PHIVOLCS. Kaya layo ng panukalang pataasin ang bilang ng PHIVOLCS personnel at palawigin din ang infrastructure ng ahensya. Samantala, kasalukuyan namang dinidinig ang panukalang pondo para sa susunod na taon ng DOST. Nagkakahalaga ito ng 28.77 billion pesos. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Ipinagkalooban ng Members Church of God International ang hiling na kagamitan ng San Rafael Municipal Police Station sa Bulacan bilang tugon sa kahilingan ng kanilang istasyon. Mas magiging mabilis na nila ang kanilang trabaho dahil mga bago na ang kanilang computer sets at may printer pa. Narito ang report ni Nestor Torres. Itong computer na ito ay malaking bagay dahil ito po ang makakasabay sa mga teknolohiya na mayroon po tayong mga ginagawa po na yung crimes ay high technology na rin ang ginagamit. So sa pagkakaroon ng mga gadgets na ganito ay masasabayan po natin yung mga lawless elements na ang gamit ay technical na rin. Tinanggap na ng San Rafael Police Station ang hiling nilang computer sets at laptop sa Members Church of God International o MCGI. Tugon ito sa kakulangan sa gamit na madalas na nagiging cause of delay sa kanilang trabaho. Opo, kasi mga naunang model pa po yung ginagamit namin na computer. So, sa dami po ng files na na-i-store namin, tsaka po yung requirements po nung kasalukuyang mga online e-projects namin, medyo mabagal na po siya. Karamihan po talaga ng compliance is nasa amin dahil kami po yung bumababa sa barangay. Then after po nun, kailangan ng computer dahil gagawan po siya ng after activity report na isi-send naman po natin sa PPO natin. Kaya nga lang po yung laptop po natin is laging nagahang. Updated yung hardware, mamimit niya na kaagad yung requirements ng software tsaka ng database system na ginagamit namin ngayon sa PNP. Sa tingin ko po, mas mabilis na ngayon. Mas efficient na po. Yung real time na po siguro yung magiging dating ng aming report sa national headquarters. Pwede na po namin dalhin sa barangay, gagamitin po sa lecture. Masaya po dahil brand new po ang binigay po sa atin. Bali, ito na po yung makakasama po namin. So everyday po, lagi po natin itong gagamitin. Kaya nagpapasalamat po kami sa MCGI. At salamat po sa inyo. High-end pa po. Kaya ito naman talaga po pagpasalamat. Praise God po talaga. Kay Kuya Daniel Rason, ang inyong pong kapulisan ay asahan nyo po na maglilingkod po sa ating mga kababayan ng may malaking puso at may takot sa may likha para ang ating mga kababayan ay ma-assure ang kanilang kaligtasan sa bawat oras ng kanilang pamumuhay dito sa ating bayan. Bukod sa computer sets at printers, nagkaloob rin ang MCGI ng blood pressure device at nebulizer sa San Rafael Police Station na magagamit ng mga pulis sa mga preso sa oras ng pangangailangan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 1 na nagsasabi, ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.